So mga katropa, nakaligo na rin sa wakas. Medyo nagtagal lang ako sa paghahanap ng tabo dahil nawala. Pero nung nakita ko, nakapaligo na rin ako. Medyo natuyo lang agad yung buho ko. Bali ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo yung akin top 5 na female anime character. So mga katropa, maaaring hindi tayo magkapare-pareho ng top 5. Disclaimer lang po, ito po ay base sa aking pananaw. Ito po ay base sa aking panonood ng anime at sila po yung para sa akin na napili ko na top 5. So magsimula tayo sa number 5. Para sa akin, ang number 5 ay si Roxy. Mga katropa, kilala nyo ba si Roxy ng Mushoku Tensei? Si Roxy yung pangalawang asawa ni Rudeus Greyrat. Siya yung teacher ni Rudeus na talagang kung papanoorin mo, ang cute niyan tingnan kasi talagang kulay blue yung buhok niya, tapos parang medyo may pagkababebe pa yung dating niya dun sa umpisa eh. Tapos hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagkita sila ni Rudeus na binata na. So anong nangyari, na in love siya. So para sa akin, tingin ko ang cute ng dating ni Roxy kasi eh. Para siyang conservative, pero yun nga, na in love siya. Conservative ang datingan niya, na medyo syempre mataas ang, medyo conservative ang dating niya, tapos syempre teacher pa siya ni Rudeus, tapos hindi niya akalain na may in love siya sa dati niyang estudyante. So para sa akin, ang cute ng dating niya, kaya siya yung napili ko na top 5. Susunod, number 4. Ang number 4 naman para sa akin ay syempre, yung Empress ng Kuja Pirates at Amazon Lily. Siya si Boa Hancock. Siya yung in love kay Monkey D. Luffy, na nakakatuwa siyang panoorin, nakakaaliw. Siyempre, nandun din yung, kung titingnan mo, kahit na cartoon siya, maganda siya. Tapos ang daming nai-inlove sa kanya pag nakakakita na bukod tangi lang na si Luffy ang hindi tinablan ng kagandahan niya. Kaya ang nangyari, siya yung naging patay na patay kay Luffy. So kung papanoorin nyo, ang ganda ng karakter niya doon. Ang ganda ng karakter niya doon. Parang naging savior din siya ni Luffy kasi nakatulong siya kay Luffy nung pumasok na Impel Down. Tapos nung nahiwalay si Luffy dun sa mga kaibigan niya, siya yung nakasama, yung training. So hindi pa natin alam yung susunod na mangyayari, kung ano yung magiging papel ni Boa Hancock sa One Piece sa mga susunod na episode. So abangan na lang natin. So punta na tayo sa top 3. Siyempre mga katropa, sa top 3 lang, hindi mawawala yung ating Lady Hokage na si Tsunade. Mga katropa, number 3, Tsunade. Isa sa nagdala ng Naruto ay ang karakter ni Tsunade. Siya yung cool na Hokage na syempre kahit medyo may edad na, hot pa rin ang dating ni Tsunade doon. So marami nagkagusto sa kanya, pero wala siyang pinatulan dahil yung puso niya nandun pa rin sa taong pinakamamahal niya. Bali, nakalimutan ko yung pangalan eh, pero yun na yun. Bali, nawala yung tao na yun eh. So in love pa rin siya doon. Yung may gusto sa kanya mula nung kabataan nila na si Jiraiya, ay hanggang kaibigan lang talaga yung naging tingin niya. Matalik sila magkaibigan. Napakaastig ng pagiging Hokage ni Tsunade. Bali sa series na Naruto, pinakamatagal na naging Hokage si Tsunade. Kung papanoorin mo, puro si Tsunade mula nung bata siya hanggang natapos yung Ninja War. So mga katropa, ang top 2 natin ay si Nico Robin. Siguro naman, wala naman sigurong aangal na nasa top 2 si Nico Robin. Pero nakikita ko sa mga survey, si Nico Robin ay laging number 1. Siyempre, maraming tigahanga eh.
kung papanoorin naman talaga natin yung karakter ni Nico Robin, ay napaka-hot niya talaga, napaka-cool dun sa One Piece. Talagang astig yung dating niya. Tapos yung power up pa niya yung na-awaken yung devil fruit niya. Talagang lumakas siya, tapos ang taas na ng bounty niya. Talagang ang laki ng contribution ni Nico Robin sa Straw Hat Pirates. Tapos marunong pa siyang magbasa ng poneglyph, yun. Tapos yung lagi siyang naka-smile. Parang ang bait ng dating ni Nico Robin eh. Kaya syempre marami nagkakagusto kay Nico Robin. So mga katropa, punta na tayo sa number 1. Ang number 1 natin mga katropa, walang iba kundi ang First Lady ng Konoha nung naging Hokage si Naruto. Walang iba kundi si Lady Hinata. Mga katropa, para sa akin si Hinata kasi ay parang siya yung si Hinata parang siya yung pwede mong maging dream girl kasi talagang loyal lang siya mula nung pagkabata. Isang tao lang talaga yung minahal niya, walang iba kundi si Naruto, di ba? Napakaswerte ni Naruto. Tapos yun, hindi na maganda naman si Hinata, di ba? Kung titingnan nyo, ang laki ng iginlaw niya nung lumaki na sila. Kaya si Naruto hindi na rin napigil yung sarili, na in love na rin dahil gumanda si Hinata. Syempre, kumbaga sa perfect na eh. Mabait, mapagmahal, tapos maganda. Kaya syempre top 1 natin si Lady Hinata na asawa ni Naruto. So mga katropa, yun, bali na bigay ko na yung akin top 5. Kung meron mang kayong suggestion o meron man sa inyo na top 5 na female anime character, pwede kayong mag-comment sa comment section. At kung meron pa kayong ibang komento, pwede nyong i-comment sa comment section about sa inyong mga paboritong female anime character, at ating pag-uusapan yan sa mga susunod nating vlog. O kung meron kayong gustong itanong sa akin, kung ano-ano pa yung mga gusto nyong top 5 para sa akin, o pwedeng top 5 na anime, top 5 na politiko, pwede, o top 5 na breed ng aso para sa akin. Kung ano yung suggestion, pwede kayo mag-suggest sa comment section. Open po tayo dyan. Sa mga tropa, hanggang sa susunod na vlog.